Maraming kaganapang nangyayari sa ating bansa na hindi nalalaman ng iba at hindi nila naiintindihan. Ang Pilipinas ngayon ay isang sunod-sunuran sa ibang lahi na hindi mo alam kung anong klaseng pag-iisip ng mga namumuno sa ating gobyerno, kung may pagmamahal ba ito sa sariling bayan o handang ibigay ang sariling bansa sa ibang lahi, o paboran ang kanilang mga kagustuhan at layunin sa pangsariling interes nito sa ating bansa sa mga likas na yaman na dapat tayo ang nakikinabang. Mga pag-travel ng Pangulo na hindi mo alam kung ano mga pakay nito sa ibang bansa na pakikipag-usap sa mga leader ng bansa na hindi mo alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan na sila lang nakakaalam. Ito ay nagpapakita ng dahilan na tila ba sinasamantala nila ang mahinang gobyerno ng Pilipinas. Hanggat ang administrasyong ito ang nakaupo sa pwesto, isa itong palaisipan kung bakit utang ng utang ang ating gobyerno at ginagamit nila ang resources ng ating bansa sa kanilang layunin. Sa patuloy na pagtaas ng utang ng Pilipinas, dadating kaya ang araw ang mga bansang inutangan natin ay singilin tayo ng mga ito. Ang kapalit ay mga ari-arian ng Pilipinas tulad ng mga lupain sa bawat lugar na kanilang magugustuhan at aakupain ng mga dayuhan na hindi naman nila pag-aari ito. Dahil magulo ang Pilipinas, sinasamantala nila ito. Dahil mahina ang nagpapatakbo ng gobyerno, masakit man sabihin, mga tanga ba tayong mga Pilipino at uto-uto tayo sa kanilang kagustuhan? Eto, panoorin nyo. Pag-usapan natin itong Paxelica. Alam niyo, ang bansa natin ay mayaman sa natural resources. Ang tanong, nakikinabang ba tayo dito? So ito ang pag-uusapan natin, Paxelica. Ang Pilipinas ay tuluyan na naging miyembro. Lumagda sila noong April 2026 sa coalition ng US at Israel. Okay? Ang layunin nito ay exploit ang minerals natin. So ano ba yung mga minerals? Okay, tulad ng copper, cobalt, gallium, nickel, okay? Para masuportahan ang AI, manufacturing ecosystem, para pantapat yan sa China, kung saan naghahari pagdating sa sa technology industry. Sila kasi nangunguna diyan eh. Ang ito pang malupit na nakakabwisit pakinggan, sa totoo lang, yung 1,619 na hectares dyan sa Clark, na kasing laki ng Makati Business District. Isipin nyo yan kasing laki ng Makati Business District. Ay libre po yun, libre yun. Wala silang babayaring renta doon. Ang US, wala silang babayarin na renta dyan. Libre yun. Isipin mo, sinira na yung kalikasan, in-exploit pa yung minerals natin, libre pa yung 1,619. Ganon kalupit. Kaya nga sabi ko, makikinabang ba talagang Pilipinas dito? Oo, may trabaho. Mabibigyan ng trabaho ang Pilipino. Pero ang kapalit naman yun ay pagsira ng kalikasan natin. At ito pa ang nakakirindi. Nag-request ang Amerika na lahat ng mga tauhan nila ay magkaroon ng diplomatic immunity. So, ibig sabihin yan, kapag nagkasala ang mga tauhan nila sa outside ng kanilang premises, yung kanilang ay hindi pwedeng kasuhan o hindi pwedeng arestuhin. At hindi ko alam kung yan ba ay pinayagan ng ating bansa. Yan ay kasunduan ni BBM at ni Trump. Sigurado ko yan, yung pumunta siya ng Amerika, ay yan ang pinag-usapan dyan. Isa sa mga pinag-usapan itong Paxelica. Ulitin ko 1,619 hectares dyan sa Clark ang wawasakin ng proyektong ito at i-exploit yung mga minerals natin. Isipin nyo yan hindi tayo makikinabang dyan. Ibang bansa ang makikinabang dyan. Kasi nga gagawa sila ng computer chips, AI, kung tatawagin. Kung ang tanong ko dito sa inyo mga kababayan, alam nyo ba ito? Yung kasunduan ng Pilipinas at Amerika? Sige, alam nyo to. Share nyo yan sa mga kakilala nyo. Ganito tayo ginagago ng administrasyong ito. Hindi sinasabi ang katotohanan. Yung pinapakita lang para maging mabango sa mata natin ay yung trabaho kuno. Pero hindi dito pinapakita anong epekto sa atin. Lugi po ang bansa natin dito.
na hindi nila pinag-iisipan kung ano ang magiging resulta nito sa ating bansa. Tulad ng nangyayari sa Surigao, ang pagdami ng mga Israeling dayuhan at nagpapakita ng dahilan na tila ba unti-unti inaakupa ang lugar na ito at nawawalan ng karapatan ang tunay na may-ari nito na sila pa ang mayayabang. Eto, panoorin nyo. May mga turistang Israeli dito sa Siargao. Mga siga talaga yun. You run it. That island belongs to the Filipino people, full stop. What we're seeing isn't tourism. This is organized occupation. Alam kong nabalitaan mo na yung nangyayari sa Siargao ngayon. Maraming mga lokal na ang nagre-reklamo tungkol sa mga foreign tourists, particular na ang mga Israeli nationals, na nagiging bastos na raw sa mga taga roon. May mga ulat ng loud parties, aggressive behavior, reckless driving, at pambabastos sa mga local customs. Ito pa, nagtatayo na din daw ang mga Israeli doon ng Chabad House o isang Jewish Community Outreach Center. Isang relihiyosong samahan ng mga Israeli. Dito, umalma si Maria Tokong, born and raised sa Siargao, at isang prominenteng boses doon. Ang sabi niya, "Come as a visitor and come as our guest, but you do not need to build a church or religious structure to represent your faith here. We already have our own, rooted in generations of devotion and tradition." May matapang ding pahayag ang ating kababayan na si the notorious JTB. Let's get something straight. Siargao is not the West Bank. It's not a soft launch for an Israeli lifestyle experiment. It's not a place where you plant a flag, build your own bubble, and start acting like you run it. That island belongs to the Filipino people, full stop. Ang ilan namang taga roon ay nagsisimula na ding lumaban sa pamamagitan ng pag-display ng Palestinian flag sa harap ng kanilang establishments. At noong September 2025, nagkaroon pa nga ng solidarity walk sa General Luna kung saan ang mga residente at supporters ay hayagang nagprotesta para suportahan ang Palestine at labanan ang tinatawag nilang Israeli settler threats sa isla. Sa madaling salita, hindi na lang ito usapin ng pasaway na turista. Para sa iba, ang nakikita nila ay pagpasok ng isang kulturang mapang-angkin at walang pakialam sa lokal na komunidad. Ito ay pagpapakita ng dahilan na madali tayong nauuto at naluluko. Kahit ang mga politikong nakaupo ngayon sa gobyerno ay nagagawa nilang lokohin ang mga kapwa nila Pilipino, kaya nangyayari ang mga ito na unti-unti na tayong napapasok ng ibang lahi. Dahil sa mga politikong nagpapatakbo ng gobyerno, baka dumating ang araw. Lahat ng mga utang ng Pilipinas ay ito ang maging kabayaran. Ang sarili nating bayan at mga ari-arian ang hinging kabayaran dahil sa mahinang leader ng ating bansa. At kawalan ng takot sa gobyerno na masasamang loob, ang kriminalidad na nangyayari ay nagpapakita ng resulta na walang pangil ang batas ng gobyerno. Kung magtutuloy-tuloy ito, tiyak malaking problema ang kakaharapin ng taong bayan sa kamay ng mga politikong nagpapatakbo ng gobyerno at nagpapagamit sa ibang lahi sa kanilang interes na sila lang ang nakikinabang. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Mag-subscribe na sa aking channel. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.